Tamis untang handumon ang kagahapon kong kini. Way mancha sa kasakit sa pagpakaroon ingnon. Unsaon man pagka mahimong nindot sa kagahapon kung adunay mga panagbangi nga nitabo sa wa pa kini magkabulag. Usahay sa daplin mangaghon na lang hangtod nga di makabantay nga nituo na ang luha. Tungod nini ug tungod sa maong kagahapon nga padayong gihandom. Maayong adlaw kanyo guys ug kininasad si Papa Joe para sa lain na sad nga istorya sa kinabuhi nga pinada sa tong sender nga si James. Dear Papa Joe, palihog tagualan ko ninyo sa pangan nga James. Nabilong ko sa third sex Papa Joe. Ingon sila, wa kunoy lalaki nga mulungtad namo nga mga bading o mga bayot. Pahigugmaon, mahigugma o niya talikdan. Given na gyud siguro na Papa Joe, kay ang lalaki lagi alang sa kaliwat ni Eva. Ug ang mga bading alang lang kang kinsa man. Wa mi masayod. Aw, alang na lang sa kaliwat ni Adan. Pero dili kini magmalungtaron. Graduate ko sa kursong nursing pero wa ko makaboard Papa Joe. Nakagraduate ko sa kaugalingon paningkamot. Daga nahigayon nga nahigugma ko. Nagedad pa lang ko og 13 anyos, nakatilaw na ko og langit sa piling ni Adan. Di pa ko makalimot Papa Joe nga unang adlaw ko nga tilaw. Mura gyud ko og konvulsyon. Why muscles na ko adto nga wa magkurog Papa Joe. Sa pagpamugnaw lang, hastilan, sobra pa na ko i-ice bucket challenge. Di gyud to ligo nga puno sa ice. Mura ko gihumol sa baril nga puno gyud sa ice. Sikit pa lang gani ang amo mga panit niya to sa kong crush nga taguon lang nato sa pangan nga Dondon. Mura na ko og nakuryentihan. Magawang to siya nako og 2 ka tuig. Kinalaging bata pa, daghang mga adventures ang buhaton. Mao to ni tabo namon ni Dondon. Kay ingon siya, wa pagyud ko na siya makatilaw og mahuyang. Gusto niya nga makatilaw og mahuyang. Kinisang virgin pa ko atong tumura ang akong wait nagkurog. Labi na kay ang ako yung crush ang nanghagad nako. Take note Papa Joe, siya ang nanghagad og dili ako. Mura kong nakadaog og loto nga kalami na malang gyud iligid-ligid. Sobra pa nako'y hapit makuyapi. Mura kong nakadaog og 100 million pesos. Sipa ragdating no Papa Joe, pero maunay tinuod. Bata pa lang gyud ko noon ko. Nagpakita naman ko sa kong lihok nga mahuyang ko. Wag ko magtago-tago. Di parehas na ng uban diha nga magpakalaki-laki ang peg. Kung makakitag tumoy dayong luray. Na may mga macho diha nga magsigig surog gawa sa public comfort room. Unsa kay balik-balikan na nila. Natural. Nangita na og masiplatan nga mangihi diha sa urinal bowl Papa Joe. Sus Papa Joe, kung nibaw pa lang ka, pagkaraghan karon sa mga lalaki nga di gid mo may bawaan nga usaday ka mahuyang at tumuladlad silang kapa sa mga public nga CR. Di lang na ko i-mention kung asa ning CR Papa Joe. Sa syudad ni nga gibalik-balikan sa mga bisexual o sa mga bayot nga mga tiguwang. Napaganay ko'y nailahan nga daghan nag-anak. Dakong minyo pero hawd kang magiitan kung man laki. Well, balik ta sa akong storya sa akong first crush nga si Dondon Papa Joe. Silingan ra kami ni Dondon. Third year high school pa lang siya niya itong higayuna samtang ako maupay pagtungtong sa high school. First year pa ko niya itong tungura. Nauli ko nga gabiin na. Night manggod ang akong klase sa Abiliana. Sa una Papa Joe, si Dondon, day ang iyahang klase. Pagkanaog pala na ako sa jeep, nibutok-butok na gyud ang akong heart kay diha siya sa eskina na naglingkod sa bench. Ambot ko unsay o kinsa iyang gipaabot. Pagkakita niya nako ni barug siya, magian manggod nako ang iyang nahimutangan. Pag-abot gud nako siyang tungod, iya dayon ko nga giduol. Hala ka Papa Joe, ang akong heart rate Papa Joe above normal level na. Unya, gibatin nako nga mura kog nag-hyperthermia, nga mura kog nag-chill Papa Joe. Ang akong pulso murag naabot sa 200 beats per minute. Di ka maliki ana Papa Joe, kung maabot og 200 BPM, atake ng labas ana, di ba Papa Joe? Nagluso-lukso ang pitik sa kong kasing-kasing uy. Mura gyud ko og
tachycardia ang ako ang respiratory rate. Murag miabot siguro og 40 per minute. Susta ng vital signs na ko, Papa Joe, puros di taas. Exaggerate ra kayo ko, Papa Joe, no? Pero maog yun na ang ako ang feelings. Pero Papa Joe, lain ang akong vision kay murag ko og nag-slow motion og murag hinay ang lihok tanan. Basta kay gibati ko kaanyag nga wa ko makasabot sa akong gibati. Ilabi na kay gikupta ng akong bukton sa akong crush. Gutom kay ko atong tungura, pero nawa og kalit ang akong kagutom, oy. Nabusog ko pagduol pa lang ni Dondon nako. Labi na nga akong gikuptan. Murag yun og dunay ni spark sa sulod sa akong galamhan. Mopauli na ka? Pangutana pa ni Dondon nako. Yes, mopauli na. Nalagi ka diri nag-standby doon. Pangutana ko pa niya. Oo, lagi halimuot mugod kaayo kay Samoa niya. May dini kay hangin. Ayaw na guli. Matod pa ni Dondon. Nga hinay ko niyang giguroy paingon sa bench nga semento. Ha? Nga naman? Pangutana ko pa. Pero wa ko magpahalata nga nagkurog ang akong tibuok kalawasan. Ubanis ako diribi. Laay kay na, wa ko'y kauban. Matod pa ni Dondon dayon lingkod og ako milingkod na lang sab sa tupad niya. Medyo ngit-ngit kitong among nahimutangan og di kay may maklaro sa mga tao nga tuwa sa unahan. Dito sa mong dapit, imbes nga gigutom ko totally na wag yun ang kakutoy sa akong tiyan. Pero pagkaon si Dondon para nako nga makatagbaw sa naghapdos kong tiyan. Misamot pagyud ang akong gibating nga kakurog diyang mi-open si Dondon kalabot sa iyang experience sa makighilawas og usa ka mahuyang sama nako. Matod niya nga ganahan lagi kuno siya nga makasuway. Bikurog na ng kuksamot, labi na nga niingon siya nako nga ganahan siya nga maka-experience pinaagi nako, Papa Joe. Halaka, iya man hinuong gikuha ang akong kamot ug di na lang nako isulti kung asa niya gibutang ang akong kamot, Papa Joe. Basta kay murag dunay palpitation ang akong na-feel sa akong kamot ug kamo na lang mahibaw nga musabot. Papa Joe, mao na to. Unya, iya kong gihagad nga dito sa ila kuno kay way tao. Ug dito nahitabo ang una na kong experience sa sex, Papa Joe. Ug ako sab ang unang experience ni Dondon. Mautoy sinugdanan ug mautoy nakapatambal sa tanang nga abnormalities sa mga vital signs nako, Papa Joe. Niubos tanan na sa normal nga level. Tungod kay nahigam si Dondon ug labaw nako, mao na toy kanunay na mong pagkabuhaton. Kung anaa siya sa gana, iya day kong atngan sa eskina. Bisan asa na lang gud na mo buhaton ang pagbabuhagay sa gibating kainit sa lawas. Gwapo si Dondon. Dagan sa naibog niya pero pagkaswerte naman lang yun nako. Kay ako ang nahimo niyang suki. Giklaro hinoon ni Dondon nga wa may relasyon. Okay lang, at least ako'y nakauna niya. Ako ang korona sa kadaugan. Gwapa gyapon ko. Motoy feelings nako, Papa Joe. Usay gani, kay dugay ko nga makapauli sa mua. Kay human na mo og sex ni Dondon. Manuroy pa man mi, mangaon sa kilid-kilid. Nagtipid sad ko, halos di ko mukaon dito sa eskwelahan kay nangandam ko sa mga panakita ni Dondon. Kay natural, siguro sa usa ka mahuyang nga maoy mo gasto. Alas 12 sa tungang gabi na uli ko sa balay og sagad nga atug na ang tanan. Pero di ang pag-abli ko sa pultahan, di naka-uniform pa ko, wa pa makailis kikan sa eskwelahan, kay giuna na kong panagkita na mo ni Dondon, si Papa. Mo'y ako nasugatan og isog kayo. Nangutana ragod siya kung diin ko gikan, ug ngano nagabian ko. Perfect yun ang akong adlaw o gabi para nako, basta magkakita mi ni Dondon, Papa Joe. Sa pagsigi na ko kuli og nga gabi na kayo, nakabantay na dahil sila si Mama og Papa. Busag ipangutana ko nila kung anong pirmi ko nga magabian og pauli. Bisan unsa na rason nako nga akong himuon. Usa ka gabi ni ana nasagmuyo ang mahuyang kong kasing-kasing. Kaya wa mo ko'y nakita nga bisan anino lang ni Dondon sa may waiting shed. Pangagho na lang ug maura na'y akong nabuhat. Basin siguro natuog siya og sayo. Subay sa ngiob nga dalan paingon sa mua, may duha ka tawo ko nga nasugatan. Di kay nako maklaro kay medyo ngit-ngit man ang palibot. Pero maklaro nako nga niagbay sa abaga ang usa og maklaro sab nako nga babae og lalaki ang lakaw nga ikasugat nako.
Dihang dool na sila, naklaro nako kung kinsi-kinsa. Si Dondon, may kuyog nga usa ka babae ug malipayon kay sila. Nagkatawanay. Mura kog natiurok sa kuang nimutangan samtang nagtan-aw nila nga malipayon kaayo. Si Dondon, bugtong gisulti mao nga, "Hi James, ilaila mo, si Carla akong girlfriend." Agay, kasakit sa akong dunggan. Nga ni santing sa akong dughan nga murag giduslak sa labing hait nga punyal, Papa Joe. Wa ko lang nabuhat gawas lang sa pagtando unya ni Duko og ningon nga, "Excuse una ninyo ha. Dali kay ko nga nakabiya sa guldagan ug wa ko makasabot sa gibati. Gisakitan ko sa akong nakita. Labi na sa pagpaila ni Dondon diri nako sa iyang uyab. Feel nako nga in love na gyud si Dondon." Sa akong kwarto nagsigil lang og limbag-limbag ug gusto kong muhilak pero way mga luha nga moagas sa akong mga mata. Magsige balik-balik sa kuno huna ang nahitabo nga panagkita sa taong gihigugma ko nga may kuyog nga laing binuhat. Sa samang higayon na numbalik usab, ang giingon ni Dondon nako nga ang nahitabo ug ang mahitabo tali na munduha way kapin kabubuton ug way nagpaluyo nga mas lawom pa nga hinungdan. Ang gusto lang nini kung unsay bation kung ikauban ako siya sama sa usa ka mahuyang taliwa sa kainit sa lawas nga gibati aron makapagawas ug makapahungaw sa laktod. Wa may relasyon ni Dondon. Sakit pero kinahanglan dawaton. Miabot sa kong nahuna nga di na lang si Dondon ang nabuhing lalaki nining kalibutan na. Sa akong kabatanon aduna niya moabot pa nga mas labaw pa kang Dondon. Ug kung moabot man hinaot nga di ko masakitan sama sa gibati di palang gyud dugay, Papa Joe. Mao katong unang kasinatian ko sa lalaki. Sakit pero at least nakahatag og tubag sa akong panginahanglan isip usa ka mahuyang ug bisan pa man sa kalinghod sa akong pangisip ug pangidaron. Sa eskwelahan daghan ko nahimong crush, Papa Joe. Kiligon ko kung makita ko sa gikaibgan kong lalaki. Labi na og moduol na ako. Murag yun ko sa panganod, Papa Joe. Murag klaro na yun kaayo ko pagkamahuyang. Usahay makadawat ko pagbiay sa mga batanon pero kiber nila. Wa ko'y labot as long as wa ko makapasakit sa akong mga isig-kaingon. Happy ko being gay. Daghang kong friends. Si Dondon sab, usahay makita mi pero di na mo hisgutan pa ang amuang nangagi. Miabot ang adlaw nga mopason ako sa entablado aron pagdawat sa akong diploma. Sa wakas nakagraduate na gyud og high school nga muna-muna sa ginhawa. Sa 4 ka tuig nako sa high school, pipila lang ka mga lalaki ang akong natilawan. Di mas ako higal nga pagkatao, Papa Joe. Makatilaw ra mas ako og dunay magpabuang-buang. Kasagaran hinukaran ng daan, Papa Joe. Guha pa kay kog pamati, Papa Joe, no? Ako pa'y hagdon og lalaki. Mahuyang bi ako. Kisigud tao'y mo balibad. Kana pa nga tuktukon pa ang niduol sa manok. Summer ka to, usa ka di maayong balita nga among nadawat. Si Papa giatake sa sakit sa kasing-kasing. Usa lang ka empleyado ang akong amahan sa usa ka private firm sa syudad. Gidali nila kini pagda sa ospital apan dead on arrival si Papa. Tibok pamilya nagsubo. Ang akong maguwang nga maoy labing suod kay ni Papa na kuyapan sa pag-asayod nga patay na si Papa. I was 17 that time, Papa Joe, ug 21 years old among kinamagwangan. Ako di ay ang kinamanghuran sa 4 ka managigsuon. Si Ate Loida nagtrabaho na niya itong tungura sa usa ka factory sa Ratan. Tungod kay gimbutan sa Diyos nga mautoy may tabo, kinahanglan dawaton. Bilib sa ko sa mga inahan kay strong kayo. Murag wa mapiktuhi sa pagkahanaw ni Papa. Naibaw ko nga walan niya kinipakita namo. Aron himuon na mo siya nga simbolo sa pagkalig-on. Amo nga kapanaminan kung unsaon pagpakalig-on bisan og nawad-an namig haligi sa panimay. Ug si Mama mo'y nihulip sa haligi nga nahanaw. Ug sa samang higayon, siya ang suga gihapon sa pamilya. Simbolo si Mama sa nahilukapa og daling nga mibangon aron pag-utubang sa laing hugna sa kinabuhi. Nahibaw sa mi kung unsa ka sakit sa usa ka asawa nga mawad-an og kapika sa kinabuhi. Pero ang tanan gikaya ni Mama. Gigamit ni Mama sa hustong paagi ang nadawat niya gikan sa kumpanya nga gitrabahoan ni Papa. Naninda siya bisag unsa sa sari-sari store, usahay pa mangangkat si Mama og ukay-ukay.
Niadtong tungura mao pay pag-uso sa ukay-ukay. Kusog kayong halin. Maayo kayo nga muda og kwarta si mama. Sa Tagalog pa, kayod kalabaw si mama. Kay tulumi nga nag-eskwela sa college. Niadtong tungura. May gani kay na si Ate Loida nga kaabag ni mama sa mga kinahanglanon sa balay. Usang adlaw niya na samtang namutang og presyo sa ukay-ukay si mama, gisud-ong nako siya. Nakita nako nga ang bayhon sa kong inahan nga mihugo tungod sa sobrang pagpaningkamot. Manuroy pa siya ukay-ukay ug aduna pa siya giatiman sa tindahan. Matagusan namo kumuduol ni mama og mangayo og kwarta para sa mutan sa eskwelahan, wa gibalibat si mama. Mukuot sa bulsa og gihatag dayon ang kinahanglanon. May pagsalig si mama namo. Wa man sa de usan namo nga nagpabadlong kay kaming tanan, nakasabot kung giunsa ni mama ang iyang lawas aron lang mi mabuhi. Tungod lagi kay naluoy ko sa kong inahan nga mihugo gyud og maayo. Nakunahon ako nga di na kinahanglan nga magsalig ko ni mama. Nursing akong gikuha og mahal ang tuition fee. Mga project pod, kasagaran pulos mahal. Di na gani ko mapalit og libro. Adto lang taon ko sa library. Kinahanglan nga maningkamot ko aron kabaslan ko si mama sa iyang pagpaningkamot para namo aron makatabang. Nagpa-member ko sa ka networking nga naay baligyang produkto. Mga pagwapa og pahumot, mga lingerie, perfume ug uban pa. Niadtong tungura kusog pa ang maong negosyo. Kasagaran mangutang na kog perfume 1 month to pay. Wa sa gyud napabadlong hasta gani ang among mga professor. Mga clinical instructors, bagyaan ko pa. Basta kay nikugi kog maayo. Tungod kay maayo ang dagan sa kong pagpamaligya, wa na ko'y pangay-pangayo ni mama para sa kompletihan. Sa akong mga projects, libro ug labaw sa tanan sa tuition fee. Og nahibong si mama niini. Niundang ba kapag eskwela, James? Pangutana pa ni mama. Kung niundang pa ko ma, di unta ko nimo makita nga magsulo pag uniform na ko nga nursing. Matod ko pa ni mama. Aw, bitaw sad no? Pero naibong lang ko. Wa naman kay pangayo-pangayo na ako para sa imong kinahanglan sa eskwela. Matod pa ni mama. Si mama tungod sa usa ka tungod kay busy kay siya, wa na siya makamatikod nga may negosyo sa deko. Makita ba unta niya nga magbitbit kog mga stocks sa mga perfume, lotions ug uban pa nga beauty products. Pero wa na lagi taon manumbali nga ako ginahan. Kaya ang nasyang unahuna, mao ang pagpangwarta aron makasapal-sapal sa inadlaw namong panginahanglanon. Mipahiyom na lang ko og dayon agbay sa pinangga kong inahan. Si mama baya, wa na lagi taon ka makabantay nga naliwat ko nimo. Nagnegosyo biya ko maoy. Ang akong kita mo yung gigamit sa akong panginahanglan sa eskwelahan. Dako ko ginansya ni ini, makabayad ko sa tuition fees ug uban pa nga kinahanglanon. Matod ko pa ding hawak na ko sa agtang sa kong inahan. Nakita na ko nga nipahiyom si mama, agigbaw sa kong paghawak niya. Makita sa panagway nga mas pasalamaton siya nako. Salamat kaayo, bisan sa tanan nga pagsulay, kamong ako mga anak, way bisan ninyo usa nga nagpabadlong. Matod pa ni mama dayon ang hupaw. Naluoy lang ko nimo ma. Ayo kay papahago ma kay nihugo biya ka. Sagdi lang kay kutob sa kong mahimo. Wa kay bisan usa ka dako nga ihatag nako para sa akong mga needs sa akong eskwelahan. Saad nako nimo ma. Matod ko pa og naginaksanay mi ni mama. Sa dili layo nasiplatan nako nga akong maguwang nga nag-eskwela sa Bug College. Graduating na sa kursong nautikal. May pahiyom nga akong nakitaan. Ang akong kuya nga utrosom nga naningkamot ug nakita ang mga pagsikripisyo sa mga inahan. Bisan og bayot ko, Papa Joe, pero love ko ang akong mga maguwang og love sa kunila. Nakita mo nila kung unsa ko ka-responsable nga igsuon og anak. Padayon sa pagpaningkamot, bisan lang unsay akong sudlan nga negosyo, aron lang gyud nga makakwarta ko. Kinahanglan nga magdaginot ko. Wa ato ko'y natigom gikan sa kong agi sa pagpaninda og mga beauty products. Kay kinintanan at mapunta sa akong pag-eskwela, Papa Joe. May gamay nga sud ang akong bulsa pero di ni basta-basta nga mogawas, kundi gyud kinahanglanon. Sa akong pagkamahuyang mogawas gyud kung unsa ko. May higayon nga ganahan kog lalaki pero usahay makapasagmuyo. Kay dunay kausa may lalaki ko nga nagustuhan, Papa Joe. Estudyante sa Marine, nangidhat pa nako. Ako sab nga usa ka mahuyang, unya gwapo nga nangidat nako ni smile ko o balik 3/4, Papa Joe. Sa kunahuna, kinida, mabisbisan na sab ang naughan kong pagbati. Kay lagi, ni bawas ko pahiyom, unya
taguulan nato siya sa pangan nga Sandin o niduol siya nako Papa Joe. Type ko nimo, way lipod-lipod sa pag-ingon ni Sandin diri nako. Kisa kay mahuyang nga di ka makatype di mo no? Gwapo biya ka. Macho pag yun. Nag-gym ka? Matod ko pa. Oh, nag-gym ko. Ganahan ka? Matod niya nga paguryo-guryo lang ko kung usay buot niyang ipasabot Papa Joe. Sa pag-ingon niya nga ganahan ba daw ko? Usay ganahan ba? Matod ko pa. Nga ni samot ang pagkababay kong pamati. Nga makatilaw gud. Ikaw ba? Muros kagkaroon pa da. Pero hinumdum wala libre rong panahon na ha. Pagklaro pa ni Sandin sa kung nahuna nga nakaingon ko nga. Unsam ni siya callboy? Bantog ra. Kung mamisti mura og callboy. Pila man sad? Matod ko pa. 1,000 lang. Ako'y dani mo. Tubag pa ni Sandin nga nakapakurat na ako sa gibungat nga presyo. Uy, kamahal gud taon. Unsam na imo gold? Matod ko pa dayon talikod niya. 1,000? Ang maong kantidad Papa Joe? Purti nang nakuha para nako niya itong panahon na Papa Joe. Kakapoy iwadwad unya mapunta lang sa dili gani kaabtan ko sa kauras sud sa motel. Thank you na lang. Makagamit pa kong lalaki nga magkalisod pa libre. Ato na lang ko sa mga lalaki nga gusto magpahungaw sa kainit silang lawas. Di sa mga lalaki nga kumupresyo sa mga mahuyang murag na munit o kwarta sa daan. Third year college na ko Papa Joe, nakagraduate na sab ang usa ka igsuon nako nga nikuha og kurso nga nautikal. Pero wa magamit ang kurso kay nakapamabdos man, wa nahimo, nakig-live-in. Una, naningkamot og trabaho bisag unsa na lang, usahay maglaborer sa construction aron ikabuhi siyang umaabot nga pamilya. Anugon kay mong grado kuya, sa construction lang mapunta, matod ko pa. Usa ka man dong, nadisgasya man. Tubag pa sa kamaguwang, nagunaon na magud mo, wa ni mo hununa akong unsa kalisod ang kinabuhi ron pero naano man na, wala tayo mahimo, matod ko pa. Si mama, nasuko pa siya na ako hantod karon. Pangutana pa ni kuya. Naguol sa taon siya tungod kay dili manggod kalikayan sa usa kay nahan nga masuko sa gibuhat sa anak. Nga purti ganing paningkamot aron makatapos pero ang ending dunay gipamabdusan. Sabta lang si mama kuya, di ba lalim sa usa kay nahan nga maoy nahimong amahan na ningkamot aron lang gid makatiwas ka. Nahibaw ko nga mawara na yung kasuko ni mama diha nimo Gitagad ba yan ako si mama kausana pero wala siya managad na ako. Iya ramang kong gitalikdan. Matod pa sa kumagawa nga nang hupaw in taon. Sa ako nagkikaingon ni mo, sabta lang sa si mama. Di lagi lalim sa isa kinahan nga makita siyang anak nga nagkalisod-lisod. Paagilan na niya aron ipabati niya nimo. Nanging kasagmuyo ngayong gibati tungod sa imong gibuhat. Punan pa nga, layo kay ka. Kay lisod kayo ikumpara sa imong pagkatao ang imong pagka-construction worker. Sagdi lang, bubawi ako ni mama. Sa pagkakaroon, kinilang sa akong trabaho nga mantinilan. Di ba sa nihangtod-sangtod, nga ingunahan nilang ko. Matod pa ni kuya. Mahog yun, may grado baya ka. Graduate ka sa college, pangitag trabaho nga di sama ni ini kuya. Matod ko pa. Mahamagod ni madali-dali dong. Inalang palihog si mama nga lab na ako siya. Matod pa sa maghuwang, nagsugod naglugmaw ang luha sa mata. Sus, uy, padalagi ka sa imong emosyon. Okay lagi to siya tanan. Unsa man nakay kwarta diha? Matod ko pa. Naman, sweldo man ako karong Sabado. Matod pa ni kuya. Aw, kung makinahanglan kag kwarta, ayaw pa nakog duol nako ha. Matod pa nako. Ayaw di abisad lalim na imong pangwarta. Nag-eskwela pa sad biya ka. Ang ako lang nagdugang lagi ko sa kagulaanan ni mama. Kay si Mary Grace, miyundang pag-eskwela kay milargag Manila. Di kuyog siya barkada kay manabaho dito. Ako lang ang tagani ang kasaligan ni mama. Iyang paglaom pero sa ato man. Mawala mo yun napasubo man. Matod pa sa kumagawa ang Papa Joe. Naluoy yun ko sa akong kuya Papa Joe pero pinumi ko siya nga gidasig. Si Ate Sab, gisabot raman sab ni kuya. Hapit na mahuman sa second semester sa katulong na akong tuig sa college Papa Joe. Din niabot ko sa kinabuhi ni Renante. Naila-ila ko siya through common friends. Ila-ila o niya lagi kaning bayot ta. Makita gwapo, dali kayo nga malukmay ang kasing-kasing. Second year high school siya niya itong tungura.
Pero ang iyang edad, magtukma sa level sa high school. Kaya 17 naman siya. Kinilagi ko nung apiki pirmi. Makaundang yun siya sa pag-eskwela. Maong behind ko nung kay siya sa uban. Guwapo si Renante. Itumon siya pero cute. Labi na kay laong kay siya kandiis sa iyang aping. Attractive good siya. Sa among mga panag-ila, medyo daklit lang pero sunod na mong panagkita dito sa Osaka Mall. Gi-invite ko siya og pangaon. Isultihan ko niya sa iyang family background kung unsasab sila kalisod. Nakarelate ko siyang sitwasyon. Mao nga murag instant nga dali kayong nahulog ang kong pagbati niya. Human sa mapapangaon kay lagi doon ako'y pagtanaw niya, gihagad ko siya kung okay ba para niya nga manood ko sa ka-hotel o motel, Papa Joe. Why duha-duha? Miuyon siya, Papa Joe. Ako sab nga gihidlaw na paspas pa sa alas 4. Nanood mi sa baratuhon nga lodging house. Bata pa man siya, mao nga makaila kung usay baratuhon og mahalon. Natural sa nagtipid nga adto gyud mo dangup og baratuhon, Papa Joe. Bisan kinsa man, di ba? Mao to, nga nabisbisa na sad ko. Gisulit na mo ang short time sa motel. Gi-share pa niya nako ang iyang kinabuhi. Gusto ko na siya nga makatapos gyud sa pag-eskwela. Hangtod na sa college, mo'y damgo niini nga mahimong seaman. Gusto siya nga magmarin. Ako sab, di na ko batasan nga palaumon na lalaki. Di na ko batasan nga mag-promise. Wa ko isahan niya nga tabang pinansyal. Bugtong ko lang at tambag niya nga kinahala maningkamot siya kung gusto niya nga makaangkon. Ang gusto niya nga moabot siya kinabuhi. Human mo sa motel, nanood mi ko sa ka-snack bar, Papa Joe. Usa lang ka siopaw o soft drinks bites na. Sa siya reklamo. Human og snacks, nagbuwag na mi o gagianan. Nagsabot nga magkita, sunod si Mana. Nahimo na kong steady si Renante, Papa Joe. Butan nga pagkabata si Renante, dili demanding, kontento kung sa itunol. Why reklamo, bisan asa pa na ko siya dadon sa mga baratuhon nga lodging house o mga baratuhon nga mga pagkaunan. Nakasabot ra siya kay parehas biya mi nga mga estudyante. Usahay, paghahatagan ko siya o gagmay kantidad. May na lang para na siya ikapriti. Kumuskuila siya. 1 year ang relasyon ni Renante. So sa katuig na mga relasyon, doon ay mga ups and downs. Pero dali rin na mo nga masettle kung magka-problema mi. Getting stronger, matud pa. Naibaw ang akong pamilya, mahitungod sa kuwang pagka mahuyang o pagkikrelasyon kang Renante. Nakasabot na sila. Mahuyang bi ako. May mga panginahanglan. Panginahanglan nga kaliwat lang ni Adan ang bugto makahatag. Pero gipasaligan ako sila. Nga wa ko'y gipasalig ni Renante. Nga mas labaw pa sa ako ang gikinahanglan. Matinahuron si Renante. Usahay ka ito siya matug sa amua. Dili kayo accepted ni Mama pero way mahimo ako ginahan. Gawas pa, wabi ako magsalig niya. Nag-eskwela ko tungod sa kong kaugalingong paningkamot. Immoral man tuod ko sa pananaw sa uban pero para nako normal ni. Kay sama sa uban nga minugna sa Diyos. Di sad sa nganong naingon anime. Nahitabo lang nga gipakatawo mi nga sama kang Adan. Apan makagusto sab og sama nako nga Adan. Dagan kong nadunggan nga mga negative gikan sa mga tao nga nagpalibot nako. Tao kuno ko nga salawayon. Makadungog pa ko, usahay singit-singitan pa ko og darna. Pero ang tanan ako ang gibaliwala, Papa Joe. Wa sila maghatag nako. Ang importante nako nga makakaon ko og nalipay ko sa akong gibuhat. Pero ang kalipay sa sama di gyud hinuon dumadlayon. Kay usa ka gihayon ni ana. Wa mulungtad og dugay ang among relasyon ni Renante. Nagabuwag mi. Hinuon sa sinugdanan pa lang ako nang i-anticipate nga ang lalaki mangita gyud og pares. Ang matuod nga lalaki mangita gyud og makauban nga babae. Gawas lang kung bisexual siya. Pero bisan gani og bisexual, mga liwa pa mangani, mangita pa og laing bisexual. Di makontento siyang pares nga parehas niyang maya-maya ang dating. Move on na lang gyud ko. Human sa among panagbuwag ni Renante. Nasakpan ako nga may kuyog siya laing nga mahuyang, Papa Joe. Sakit pero kinahanglan dawaton. Dagan pa ang Renante nga mabut sa akong kinabuhi. Sa akong last year sa kurso nga nursing, Papa Joe, during sa akong internship sa mga hospitals and other organizations o institutions such as psychiatric institutions
elderly children's village din. Adto mahipunta ang mga bata nga gipang abandonar sa ilang pamilya ug lain nga nagatiman mga foster parents. Mahug nga mga volunteers mi didto ug among quality care rendered maoy basihan sa among grades ug ang number of hours kundi nituman gid mi. Kung giyon sa sab namo pag-intervene ang mga bata o mga pasyente nga dunay nagkadaiyang batasan, moods ug uban pa. Naaman sad mi ang mga clinical instructor nga mo-guide namo nga mo'y monitor. Daghan ko nakatunan. Di pa ko malimot nga adunay nahimong pasyente sa usa ka mga sikat nga ospital sa Cebu, Papa Joe. Mid-shift ato nga time, Papa Joe, na ay pasyente nga na-confine. Na-assign ko ato sa male ward. First naman buhaton mo ang pag-roving sa mga kwarto o mga wards. After ana, ang pagtanaw sa cardex din tuwa ang mga tambal kung unsang klase sa tambal ang ipatumar sa mga pasyente nga ma-assign nako. Naman to'y ticket sa dapit asa ibutang ang tambal pero just to double check if sakto ba ang naa sa ticket. Kay lisod na og masayop. Dayon, i-check ang ilahang vital signs. Medyo na-memorize na nako ang among routine, Papa Joe. Diyang nasud ko sa ward sa mga lalaki. May namatikdan ko nga usa ka batan-ong lalaki nga naglukob sa habol. Ako kining giduol aron i-check. My God, Papa Joe, purting inita, murag makapaso sa kainit. What I did was gikuhaan ako siya og body temperature. Purting taas agyud kinaabot ng 40. So aron para neutralize sa iyang temperatura, ako siyang sponge bath, Papa Joe. Naluoy manggug ko kay wa may paryente sa iyang bedside. Ako gipangutan na kung naa ba siya kauban. Nitubag siya nga wa ko no. Ang iyang mga boardmates lang ang nagdaan niya sa ospital. Di biyan to angay na kong buhaton. Kay kinahanglan nga mubuhat mao mangyud ang tagtungod. Since nga wa man siya tagtungod, di ako na lang ni buhat. Nagkuha ko og basin nga dunay tubig. O gitrapuhan ako iyang lawas. Diin tua ang init sa iyang armpit. Liog o guban pa. Samtang nagtrapo ko, gitutukan ako siya. Papabol siya, Papa Joe. Diyang adto na ko sa dapit sa dughan. Wow, macho. Magsigihan na hinon ko og trapo niya. Ako nasayran nga gi-UTI ko no siya. Mao di nga nagkurkurog siya sa kainit. Kay nag-hyperthermia siya. Based sa akong nakatunan, usa sa mga signs o symptoms sa infection. Aware siya bang pasyente sa iyang sakit which is grabe nga UTI. Kuyaw, kumuasen ang infection sa iyang kidney, Papa Joe. Worst ang kondisyon sa pasyente. While nagtrabaho dapit siyang dughan, nakita ko nga ang iyang abs. Nagpanladok ko sa kong laway. Taguon lang di ay nato siya sa pangan nga Melchor. Kinaraan kaayo ang ngan, Papa Joe. Pero okay lang, gwapo man siya. Unya to, sa pagsigi kong tutok, sa ubos nga bahin siyang lawas kay that time naka-boxer brief raman siya. Wa day ko makamatikod nga nagsigi day og istorya nako ang pasyente. Dagan sige pangutana. Unsa ganito imong pangutana? Matud ko pa ninyo nga medyo nauwaw ko nga nakamatikod day si Melchor sa pagsigi og tan-aw niya. Matud ko unsa hinungdan anang UTI? Matud pa ni Melchor niya tong tungura. Bakterya na siya. Kasagaran, ana kanang magpugong-pugong kas pagpangihi. Daghang mga causes sa UTI oy. Pagkighilawas sab, mausa na siya hinungdan. Labi na ako nagdaog infection ng imong kadug. Kay lagi, pasyente siya. Usa sa duties ug responsibilities sa mga nurses mao ang report. Nasayran ko sab nga di siya taga Cebu, taga Mindanao siya. Ug niya siya nag-eskwela sa Cebu. Iyang maguwang nga to sa London na trabaho. Ang iyang maguwang mo'y nagasto niya. May mga paryente siya sa Cebu pero wa siya magsalig niini. Mas gipalabi niya nga maglain ug mangabang og kwarto sa boarding house, Papa Joe. 3 days na siya sa ospital. Sa akong pag-duty, mo'y akong naabtan si Melchor nga nag-impake na tanan sa mga gamit. Ready to check out na. Naglingkod sa iyang bedside. Ug ako siyang giduol. Karon na ka mugawas, pangutana ko pa, nga to kang Melchor. O, tubag pa niya. Dungan sa pagpanghupaw. Unya, unsa pa may mong ipaabot? Nagkuha akong kwarta, may bayad sa ospital. Matud pa ni Melchor. Pila man pud, pangutana ko pa. 1,000.
Tubag ni Melchor, aron lang gyud makagawa si Melchor, ako nalay ni puno. So sa kalibo, Papa Joe. Honestly, naduol na ko kang Melchor. Gawas nga gwapo siya, macho, pagkabutan sad. Diyang okay nang tanan, nagpasalamat siya nako. O gihatagan pa ko niya siyang address sa iyang ipuyan. Gaan ang akong buot niya, Papa Joe. Tuod man, akong gibisita si Melchor nga to sa iyang boarding house. Hagdon og panuroy, hangtod nga nagkarelasyon mi. Maayo kayo ang dagan sa mong relasyon. Malipayon kay ko, Papa Joe, pero padayon lang gihapon nga naningkamot. As usual, na maligya og mga beauty products o guban pa. Niabot ang adlaw nga ni-graduate ko sa college. Sa akong graduation, diha si Melchor ni duyog sa akong kalipay ug kalampusan. Kay sa katapusan nakagraduate na jud ko. Samtang siya, mo second year college pa sa kursong Fine Arts. Way nalilong sa akong pamilya sa akong pagkirelasyon kang Melchor. Sa balay, adun ako'y namatikdan sa akong inahan. Mihugo man ka ma, tanaw na ako murag nang luspad ka. Matod ko pa nga gihikap ang baga sa akong inahan nga buutan. Ay da, sa kakapoy lang ni sa sigig pangitag pangwarta dong, matod pa ni mama. Sa kabisi na ako sa akong pag-eskwela ma, ug sa ako ang gamay negosyo aron makasapal-sapal sa mga pinangalanon nga di na ka makinahanglan pa nga muhatag. Wala na dahil na ako tika matagad ug wala na matanaw sa kahimtang nimo. Doon nag something sa panglawas ni mama. Busag gipugos na ko siya nga magpa-check up, Papa Joe. Ug nasayran nga doon na siya ay pancreatic cancer ang akong inahan. Matod pa sa akong nabasahan diya sa eskwelahan pa ko nga ang pancreatic cancer lisod i-diagnose. Di man gud ni mahibaw ang dayon kundi mo dako ang tumor ug di mo metastasize sa laing parts sa body organs, Papa Joe. Late na ako nahibawan nga kanunay di siya nga way ganang mukaon si mama. Purting digwa. Kaming tanan naguol sa kahimtang ni mama kaya apektado na ang ihang atay. Mao hinungdan nga yellowish na ang iyang panit. Mikatag na sab sa iyang bile ducts. Metastatic pancreatic cancer ang sakit sa kong inahan. Gusto unta mi nga ipakemo si mama pero nibalibad kini kay gasto kuno kaayo. Wa magdugay, Papa Joe, gibawian si mama sa iyang hinuwaman nga kinabuhi. Diyang gilubong na si mama, wa ko makapugong song gibati og halos muligid na ko sa yuta. Hangtod nga nawad-an kong panimuot. Sa haya pa lang, niunong na ako si Melchor, hangtod na sa paglubong. Siya gani ko no, ang nialsa na ako, diyang nakuyapan ko, tungod sa sobrang gibating kaguol. Kaya di naman na ako makita ang butang kong inahan. Milabay ang mga buwan, nadawat lang na ako ang mga panghitabo. Samtang si Melchor, padayon sa pag-eskwela. Nang-apply sa Barangay Health Center og nadawat ko, bisan og wa ko ka board. Maayo ang dagan sa kupang muwarta. Si Melchor Sam naningkamot siyang pagtuon. Tunay mga shortcomings pero dali ra kining masulban. Tunay mga ginagmay nga panginahanglanon nga financial si Melchor ug ako'y muhatag niini. I feel in love niya tungtungura, Papa Joe. Sa akong pangindaron niya tungtungura, daghan kong nahimong relasyon pero ang tanan sa makadiyot lang. Naa sa akong mindset nga ang lalaki maabot sama sa amo ang mga mahuyang nga lumalabay lamang. Kung dunay moabot, pakasamahong opportunity. Grabe, ana lang ang peg, Papa Joe. Pero lahi si Melchor. Grabe ang akong gugman ining tawhana. Kay sa tanan ako nga isulti mutuman man, mupatuo, buutan gyud siya para nako. Aron sa ma-monitor nako siya, gipalitan ako siya og cellphone. Uso na ang phone nga colored ang mga applications niya tungura. Year 2005 kato, Papa Joe. Third year college si Melchor og nakahukom nga muundang lang una kay nasakit kuno ang iya maguwang sa London. Lisod ang pangwarta. Ikaw, okay ra sad kumundang ka. Pero kumundang ka, asa man ka? Mupauli ka sa Mindanao. Pangutana ko pa ka, Melchor. Dili manrabaho lang una ko. Nagplano ko nga mga apply sa ka-fast food chain diri sa Cebu. Matod pa ni Melchor og tuod man kay college level man siya. Wa maglisod pagsud og trabaho si Melchor. Dali ra siyang nadawat. Nakasulod og trabaho si Melchor. Pero kontraktual lang. Way barkada si Melchor nga wa na ko mailhi. Iya jud kong gipalaila. Kung doon mga out of town, kuyugon ko niya. Usahay, ako'y mao'y mangu sa out of town. Kuyog ang iyang mga barkada. Sa tanang laag, natural lang nga ako'y mugasto kang Melchor. Natural lang, mahuyang baya ko.
pero dili demanding ang ako ang laki, Papa Joe, ha. Kung usay naa makontento siya. Wa malilong sa barkada kung unsan ako kamahal si Melchor. Gihatag ang ako makaya para malipay ang lalaki nga akong gimahal. Murag ko gibatig kanyag diha nag-out of town mi si Melchor o ba niya mga barkada o dito sa Bantayan Island, Papa Joe. Ako na feel nga babae kayo ang treatment ni Melchor nako. Di ba ako babae ko mamisti, pero maklaro gyud nga mahuyang ko pinagi sa kong linihukan. Tuod man na mauli mi sa syudad nga enjoy gyud kayo ang among outing. Unya after 1 week, dunay nang hagad namo nga manuroy sa Tops sa Busay. Ang barkada ni Melchor nga arang-arang pod pagkabutang. Adunay sakyanan. Suod kay siya ni Melchor. Upat mi nga nangadto sa Tops. Si Melchor dito nilingkod sa front seat, samtang ako ug ang best friend ni Melchor naa sa luyo. Si Dave ang tagiya sa auto, Papa Joe. Samtang lingaw sila sa panagsultianay ako sab. Nagkalingaw og text sa ako mga kauban sa health center. Bisan unsa na lay ako i-text. Ang akong tupad nga si Renzi, best friend siya ni Melchor. Sa kalit lang, gilabni ni Renzi ang akong phone, pero hinay ra gud. Patanaw ko sa mga cellphone, be. Matod pa ni Renzi nga gwapo sam. Nindot kay kutis, half Korean, half Filipino si Renzi. As in, gwapuhon gud siya, Papa Joe, pero naay nakapanagiya na sa akong kasing-kasing. Pero kung patilawan ko nga nungon dili, balibaran mo gud ang agrasya man na. Ay, magkatawa na lang ko, Papa Joe. Moto nga gipasagdan na lang ko si Renzi nga gitan-aw kung unsay mga features sa akong cellphone. Mga pila ka minuto giuli niya na ako akong cellphone. Gisud ko sa akong bag. Pipila ka segundo ni tingo kong phone. Gikuha na ko ni sa akong bag. Number lang ang nakabutang o gibasa na ko ang text. Nagkanayon nga save my number. Si Renzi, Papa Joe. Mao'y nakabutang o gibasa ko ang text nga nagkanayon nga save my number. Sa pagkuha ni Renzi sa akong phone, gidial day niya ang iyang number gamit ang akong cellphone o gitawgan aron marehistro sa iyang cellphone. Deep inside, Papa Joe, super kilig ko. Bisan o nagtapad rami so sa sakyanan muramig mga buang. Nagtiksanay min duha nga unta pwede lang ta mi magsulti-anay, pero naglikay mi nga makadungog si Melchor. Ni text dayon kong balik niya. Yes, akong gisave. Pila na may sukilanon, Papa Joe, human sa papanuroy nga murag ebay butsyok akong gibati. Sa balay nagsige na may tiksanay ni Renzi. Nahadlo ko, Renz, basi masakpan ta ni Melchor. Matod ko pa. Unya na nahunaw na, oy. Ang importante nga malipayon tanduha kung magkuyog ta. Matod pa ni Renzi. Kuyog di tayo lang, Gina. Birthday niya ugma at ta mag-dinner. Matod ko pa. Si Gina, Papa Joe, akong kababata. Best friend ako nga babae. Naibawa siyang daan sa akong kinabuhi ilabi na sa akong pagkikrelasyon sa duha ka lalaki nga mag-best friends pagyud. Unya, si Melchor, di mo adto. Naibawa biya siya nga birthday ni Gina. Kabaw siya? Pangutan na pa ni Renzi. Oo, naibawa man siya. Iyabitaw kong gipangutan na kung maadto ba ko. Ako siyang gihagad pero doon na rin siya atuon importante kuyog ni Dave. Matod ko pa. Ug tuod man, hapon pa lang nakita namin ni Renzi aron mangadto silang Gina. Kampante ko nga makikuyog ni Renzi. Niya itong higayuna o bisan adlawan pa. Kay si Melchor, muadto sa ilahang Dave sa liluan. Pero diyang nanlakaw mi si Renzi nga malipayon kayo, nakalitan ko sa akong nakita. Diya sa eskina paingon ilang Gina, nagbarog si Melchor. Grabe ang akong pagpangulba nga gibati, Papa Joe. Kalmado kayo nga niduol na mo si Melchor. Grabe ang pagpangulba nga akong gibati, Papa Joe. Kalmado kayo nga niduol na mo si Melchor. Samtang ako, nakita ni Renz nga gikulbaan. Giingnan po ko ni Renzi nga kalmahon lang nako ang kagalingon. Unsay buti pasabot ani? Nganong kamo may nagkuyog? Matod pa ni Melchor. Kuan Mel, nagkuan man nagpakuyog mo si Renzi nako, pero wa pa gani ko makahuman sa akong gisulti. Niya na magyutang tulo. Mas maayo siguro nga magkahibaw-anay na lang taan ini. Matod pa ni Renzi. Kung nagtuo ka nga doon namin relasyon ni Renzi, Melchor, nasayop ka. Dali ko pa nga pagsapaw kang Renzi. Nakita na ko nga nitutok na ako si Renzi o ningon nga, lain na ni mo James, di man ko nimo ang kunong uyab. Matod pa ni Renzi nga nagpauknol na ako, Papa Joe. Nisamot ka babayong pamati. Duha ka binuhat nga andan nga murag nag ilog sa kuha. Nga pagbati ray eba,
pagbati ray babae. Kaliwat sabi ako nila. Mura ko gibayaw sa langit nitong gagayon na. Padayon nga gipangulbaan. Gipangulbaan nga ingon inaanay mitaas ug maayo nga akong buhok. Gikan sa skina, sa nunok, sa may talisay, hangtod na sa kulon, Papa Joe. Lupig pa na ako'y si Rapunzel ang dating. Munigar ka pa man nga di mo uyab si Renzi. Nagsulti nga uyab mo Lain na ni mo, James Ako pag yung best friend ang imong yunay. Unsa kang klasihan nga pagkatao. Parehos kay mo ta ng mga mahuyang di mo kasaligan. Kung dunay mo dikit niyo laing gwapo dahil mo tukob. Wala ka magunang-huna kung unsa ko kaluyal nimo. Wa gani ko manguyab og babae kay ikaw akong huna-huna kay butan kay kanako. Pero ang imong kabutan nagpaluyo nini ang pagka tao ni Judas. Matod pa ni Melchor. Sobra pa na ako'y gisagpa sa makadagang higayon sa gisulti ni Melchor diri nako, Papa Joe. Nasuta nako kung unsa ko kalab di si Melchor. Love yun ka ha? Amigo na lagi mismo best friend lagi. Padayon ko pa nga pagpamakak niya. Bisan og klaro na kayo. Sa kita po daning dilit ang kunong uyab matod pa ni Renzi. Ayaw na lagi pagpamakak. Kay si Renzi na nisulti nga uyab mo. Ganong padayon pa man ka nga mo dinay. Okay na mo kung kamo. Matod pa ni Melchor nga subok yung panagway. Sige, ikaw ang among papilion, James. Kinsa na mo ni Melchor ang imong pilion. Imong katungod sa pagpili. Kung kisa imong mapilian, kinahanglan nga among dawaton. Matod pa ni Renzi, Papa Joe. Sus, pagkababae na lang yun ako nitong sitwasyon na. Nakalimot ko sa akong pagkamahuyang. Sige na, pili na. Kinsa na munduhan ni Renzi ang imong pilion. Kung siya, okay ra ko. At least, nahibaw ko sa pagkatao ni Renzi. Di siya mapahimuslanon. Matod pa ni Melchor, Papa Joe. Nakaingon ko sa kagaliwan nga susgwapahan na gyud nako mura ko nakadaog og Miss Universe niya tong tuiga. Ikaw ang pilion, Melchor. Sorry, Renzi. Matod ko pa. Nabati nako nga nanghupaw in taon si Renzi. Okay, no problem. Di ko magsamok-samok ninyo, Parts. Mel, sorry kayo ha. Salamat sa nako good. Kung di patungod nako. Kung di pa ko magsigdot-dot sa kung kagalingon ni James. Di gyud ta siya magluib nimo. Okay, good luck nindo ha. Pero by Melchor, di natuwad doon na itong panagkasuod ha. Friends lang gyapon ta. Matod pa ni Renzi. Di ko makasaad ni mo bay. Sa imong gibuhat, lisod na para nako ang paghatag ni mong pagsalig. Matod pa ni Melchor. Tuod man, naglamanuhay sila si Melchor o Renzi. Feeling nako, babae lang gyapon ko. Nagibati o kaanyag, Papa Joe. Tuod man padayon sa pagkamang aron mabuhi. Padayon ang pagkamalipayon uban kang Melchor. Milabay ang mga buwan nga wa na ko'y balita kang Renzi. Wa na sa siya makikuyog ni Melchor. Naibawaan ko kini sa friend ni Melchor nga si Dave. Nga mitagilid na gyud di ay ug maayo ang ilahang friendship ni Renzi. Tungod sa nitabong pagkirelasyon ko siyang best friend kanhi. Dili sa ko gusto nga mangutanak ang Melchor kabahay ni Renzi. Kay basin og unya sa ikasulti niya nako. Mayingon pa lang siya nako nganong gimingaw ko. Kung gimingaw ka, nganong ako may mong gipili. Naglikay na lang sa ko nga mag-away mi ni Melchor. Sa ibaya, di na ako kalikayan nga mingawon ko ni Renzi. Para nako, laming kalanunon si Renzi sa usa ka mahuyang. Milabay ang katuigan 2009 na may kalit nga niabot sa center. Wa ko makailadayon, ni smile kini nako. Wa ko makatingog, ang akong kasing-kasing sa bayot murag niulpot-ulpot og smile. Naka-baseball cap, naka-body fit, ang gisulob nga maklaro kayo na kumpurma sa lawas. Naka-black pants o black shirts nga nipasamot sa iyahang kaputi. Murag yung anghel sa pananaw na ho, Papa Joe. Murag kalanunon nga pwemeng i-crave sama na mong mga mahuyang ang lalaki nga niduol nako. Kumusta na ka? Nakalimot na nga nako. Ako ni si Renzi. Oh my God, Papa Joe, si Renzi. After 2 years, nagpakita nako o pagkagwapo nam lang yun. Hala, ikaw din ni Renz, gwapuhan agad nimo. Hapit mo kuha kailan nimo. Di man di kagikan. Ay da, dito ko Korea niapas ko sa kong mama. Nitrabaho ko dito. Matod pa ni Renzi nga hapit na mag-alas 5 niya to, Papa Joe. Gipaabot yun ko ni Renzi nga mahuman sa akong trabaho o gidapit ko niya nga mag-dinner sa gawas. Pero pagpangaon lang ang among tuyo, wanay lain. Pero ako nga mahuyang,
Sus, kalami naman lang yung hagdon sa lalaki, Papa Joe. Bisan usa ka gabi naman lang. Pero kigamhan ko sa kauwaw niya tong gabi una, Papa Joe. Mupatol pa ka siya nako nga daghan na magkwarta si Renzi o niya ni samot pa kagwapo. Murag yun ang model ang dating, Papa Joe. Gisultihan ko ni Renzi nga gitreasure niya ang among pinagsamahan kanhi. Dili daw may tabo nga makalimot siya nako. Para nako, Papa Joe, talagsaon nga may abot ang mong events o sa kamahuyang nga nahitabo nako. Makaingon ko nga bulahan ko nga pagkamahuyang sa tanan. Nahug nga komedya lang pero maog yun na tinuod, Papa Joe. Matod ni Renzi nga nagplano ko na siya nga mo migrate sa Australia. Ug matod sab niya nga wa pa siya plano nga magminyo. Pero misig ko na siya nga magunahunaan nako. Hala no? Kalaming ilayat gud sa rooftop, Papa Joe. Kontento na nga mamatay. Bitaw, Papa Joe, pero komedya lang. Nakapibong kung nganong nagunahuna man siya nako. Love sa bagka ko niya. Mahuyang, bayot, higugmaon o sa kalalaki. Unya purti pag yung gwapuha, murag model. Posible ka, Papa Joe, o nagdamgo lang ko. Nagpataka na o tuyok ang unahuna. Well, di pa sa ko makalimot. Sa katapusang gisulti ni Renzi nako. Basin sa maabot ka panahon. Magkita pa mi. Pero gisaad niya nga gusto niya nga magkita mig pagbalik kanang successful na daw siya. Wala ko sulti si Melchor sa panagkita namo ni Renzi. Sa gihapon sa paglikay sa away namong duha. Padayon ang mong relasyon o ni padayon sa pag-eskwela sa college. Ako'y tigatang niya og baon. Kaya niya maghuwang sa London na ayo naman o nakatrabaho nagbalik. Usahay at kumatug siyang boarding house. Usa kadlaw niya na pag uli ko sa balay nakaplagan ng nako nga wa na sa akong pitaka ang akong ATM card. Nahabilin sa boarding house ni Melchor. Nagawas magud ni dihang gigutoming duha ni Melchor ug ako'y may gawas da sa ako ang ATM aron mag-withdraw ug makapalit ug among makaon. Nalimot ko nga gipatong ra din ako sa lamesa sa kwarto ni Melchor. Gitawagan ko si Melchor siyang cellphone ug gikumpirmar nga naa dito kong ATM card. Kampante sab ko kay di man siya maka-withdraw kay wa man siya mahibaw sa PIN number adto. Busy ko sa akong pagtrabaho ug once a week na lang mi nga manuroy kay busy sab si Melchor sa iyang pag-study. Apan dunay balita nga naabot na ako gikan kang Gina, ang akong best friend. Ingna ko nga na makakrakaday, di ko mutuon ini. Matod ko pa. Bahala ka di ka mutuon na ako basta kay kaduha ko makit-i si Melchor nga dunay kuyog nga babae. Matod pa ni Gina. Basin niya lang tong classmate Matod ko pa nga di gusto nga mutuo sa akong gibalita niya. Nay classmate nga mag-abayanay o mag-holding hands. Matod pa ni Gina. Doon na kay kalagot ni Melchor? Maong imong gitumutumuan? Gibuhatan ba ni mo siya istorya aron maglagot ko niya? Ingnon ti kaday nga getting stronger among relationship. Matod ko pa. Why nahimo si Gina kundi ko mutuo? Humas ko trabaho, nitawag ko kang Melchor kay aron makita mi kikuhaon nako kong ATM card. Mingon siya nako nga busy pa daw siya. Nasila'y group study sa balay siyang classmate. Gamay na lang akong cash na tungura pero paigo pa para ipalit o konsumo sa balay. Alas 6 sa gabi niadto ko sa supermarket nga duol sa amo Papa Joe. Mula bang round ko. Maugi ako nakita si Melchor sa supermarket ug klaro kayo nako. Bisan nga naay nakaali nga samin nga transparent. Ang nakapahugyaw ug nakasikit kay may kuyog siyang babae. Nag-umido ang akong dughan ug unahuna. Usibot ipasabot sa kong nakita. Nagsugod na og pangagot akong ngipon. Aduna day siya gitaguan nga milagro ang akong uyab. Papa Joe, nahuna-huna ko ang gisulti ni Gina nako. Tungod gyud di ay o tinuod gyud di ay ang gisulti niya nako nga may babae si Melchor. Sa gawas giatngan ko sila nga mogawas. May mga tao nga sud gawas sa supermarket. Maugi ako nasiplatan si Melchor nga mausay paglingi ug nakita ko niya sa gawas. Ang babae naglinya sa cashier. Daling ni gawas si Melchor. Niya lagi ka. Matod pa niya nga hilaw kay pahiyom. Ako sab nanginit na. Mitaas kong tingog nga nagkayon nga. Ambi ako ATM card bi karon dayon. Matod ko pa nga nagpangagot sa kong ngipon. Ayo pag iskandalo dali James. Matod pa ni Melchor nga gigunita ng akong bukton. Mas skandalo gyud ta kundi nimo ihatag kong ATM card. Matod ko pa. Padayon nga ni Saka nga nakapaaghat sa mga atensyon sa mga tao. Wala ko daday mong ATM to sa boarding house. Matod pa ni Melchor.
Kuha ka ron dayon. Matud ko pa nga demanding kayo. Unya gilingin ni Melchor ang babae og humanagbayad sa cashier. Og nakita mi. Ugma na lang please. Hangyo pa ni Melchor na ako. Imong uyab, tinud gyud ay nga gibuang ko nimo, nga nagmata lang kog buntag. Matud ko pa. Dili lalim lo iba no. May gani. Kay kanako babae na. May gani nang ako kay di nimo kaila. Di lalim? Ha? Kaya ako gani, mismo nga best friend ako, imong gitukob? Mo imong gihimong kasangkapan nga magluib ka nako? Hay mas sakit ana, kung imong hunaon-naon. Matod pa ni Melchor nga nakapabato nako, Papa Joe. Tinuod man sa pangigisulti. Mura kong nabukog. Wa ako makatingog. Diyang ni duwal ang babae, dali ko nga nitalikod. Mura kong nauwaw. Mi text na lang ko niya nga hapiton ako ugma. Sa gabi ang akong ATM card sa boarding house. Tuod man pagkaugma, giadto na ko siya sa boarding house ug nagpaabot siya nako. Diha pa lang sa hagdanan silang boarding house, nagatang na nako si Melchor. Gunit ang akong ATM card. Oh, dali mo ATM card oh. Sorry pero it's about time nga undangon na nato nitong relasyon. Matod pa ni Melchor nga way lipod-lipod, Papa Joe. Mura yung gitusok sa kutsilyo ang akong dughan. Mo na nahukman ni mong desisyon? Matod ko pa. Padayon nga gipakalma ang akong kagalingon dayon dawat sa gitunol nga ATM card. Sorry. Part ka na lang sa akong memories, James. Daghang ka nahimong kaayuhan sa akong kinabuhi. Mapasalamaton kay ko ni mo ni ana. Pero time nga buwago na ta. Matod pa ni Melchor. Tungod ba kay may uyab ka ng babae? Matod ko pa. Usa na? Usasab. No na ako. Nga kinahanglan ako nga mangita og tinuod nga kalipay. Matod pa ni Melchor og pagkasakit na malanggit, Papa Joe. Tinuod nga kalipay? Nga sa ato pa, di tinuod nga kalipay ang iyang gibati diri nako, diyang kami pa? Nga sa ato pa duwa-duwa lang para niya ang tanan? Pagkasakit na lang. Laing pagtuslok sa hait nga kutsilyo nga akong gibati sa akong dughan niya tong tungura. Okay, maum ka na imong desisyon, so be it. Thanks for the memories. Bye, Melchor. I hope ang malipayon kasi mong uyab karon. Matod ko pa, dayong biya sa iyang nimutangan. Wa ko masayod sa akong gibati. Nibuhagay og maayo akong luha. Gusto ko mo syagit pero nahunonaan nako nga nako taliwa sa daghang mga tao sa Colon area. Bahala na og mutan-aw na ako mga tao nga naghilak. Okay lang kaysa musinggit ko. Musamot kahugyaw ang tanan. Sakit kayo katong mga enkwentro na mo ni Melchor, Papa Joe. Giadto ko si Gina o giingnan nga wa siya masayop. Sa iyang gisulti nako. Igo na lang sa pagtapik si Gina sa kong abaga. Pero wa ko naghilak. Nadawat nako ang tanan nga naitabo namo ni Melchor. Okay lang, lalaki man siya. Mangita gud siya og babae nga iyang ikauban sa iyang kinabuhi. Muli man nakatuig sukad mi nga nagkabuwag ni Melchor. Pero wa ko maghandom nga magbalik pa mi. Wa na sikoy balita about niya. Wa na ko interes nga masayod. Ang gusto lang ako masayran mao si Renzi. 5 years ko nga way uyab, Papa Joe. 5 years nga magtilaw-tilaw lang diha sa daplin. May gihuwat. Pero abot ba o maabot pa ba? Nga bayot baya ko. Imposible siguro nga may balik pa na ako si Renzi. And for sure, dato na siya. Maong karon? 4 years na sagko sa akong negosyo. Maayo ang dagan. May akong pangandoy nga madato ko, Papa Joe. Aron sa gayon nga tagbuon pagbalik ang amundan ni Renzi. May ikapasigarbo sa kunya. Nga sama niya, nag-wish nga madato. Di man siguro daotan nga mangandoy yung sa katao nga madato, Papa Joe, di ba? Pero ang panagtagbo pagbalik namon ni Renzi, murag may chance siguro. Pero ang pagbalik sa naputol nga relasyon, dakaw na kaayo ng question. Pero at least man lang, makita sab niya nga nagmalampuson ko. Karon, igon lang ko sa paghandom sa akong kagahapon. Kagahapon uban sa akong mga lalaki nga nahimong tipik sa akong mga kaagi. Mga kagahapon nga murag gibati ko sa presensya ko nga bisan og sa matuuran usa ko kamahuyang. Pila kaha karon ka mga bayot nga nakarelate sa akong sugilanon. May bayot pa kaha nga susama na kog istorya sa kinabuhi og gugma. Maybe na ang uban makaingon siguro nga imposible. Ilabi na katong mga anti-gays diya or against sa mga mahuyang, Papa Joe.
Mingon siguro sila nga nagtumo-tumo na kong istorya. Gi-exaggerate lang nako ang akong suwat para ining inyohang YouTube channel. Pero bahala sila oy. Muna tinuod na akong sugilanon. Muna'y akong experience sa kugma. Di man tinuod ko babae nga tinuod, pero tinuod ang tanan kong gisulti dinhi. Hinaot ka nakahatag kini og kalingawan o katagbawan sa nagpaminaw sa imong YouTube channel. Sa wala pa makasubscribe, ako silang imbitahon sa pag-subscribe o pag-like sa imong YouTube channel Papa Joe. Daghang salamat and more power. Imong magtatampo, James.